Muli magandang gabi po sa lahat. Salamat sa kalahati ng taon na natapos na, no? Nung linggo at ngayon ikalawang araw ng second half of the year, no? Salamat sa Diyos at malaking hamon ng mga binibigay sa atin ngayon sa mga dumadating na mga bagyo, mga unos, mga bagyo, mga problema sa ating buhay. Alam natin naman, di ba, napakahalaga yung muscle. Pag hindi mo in-exercise ang muscle, ano mangyayari? Di ba? Wala na, hihina, di ba? Hihina, di ba? Ayaw kasi gamitin, di ba? Tamad, no? Natatamad tayo. Naku, mainit. Naku, maraming dahilan, ano? Pero pag hindi natin na-exercise, hihina na hihina, no? At alam naman natin ang epekto pag hindi tayo mag-exercise. Hindi lang physical, pati ang utak natin. Pag hindi mo na-exercise, pupurol, no? Walang ginawa kung hindi, no? Walang mental exercise talaga, no? Hindi ginagamit ang utak, hindi i-stimulate para tunay na mag-isip ng malalim, ano, sa ating isipan. Ganyan rin sa ating pananampalataya, ganyan rin sa ating spiritual na buhay. Kailangan natin i-exercise. Kapag hindi natin i-exercise, ano mangyayari, no? Pag dumating ang bagyo, naku, wala tayong kakapitan kasi hindi natin pinalalakas yung ating pananampalataya, mababaw. Kaya nga may kasabihan, ang Diyos ba natutulog? Natutulog ba ang Diyos? Ayaw nating gisingin. Gusto natin matulog ang Diyos para ako ang Diyos. Ako ang maghahari-harian, magdiyos-diyosan. Ayaw natin gisingin para siya'y parang mantika, no? Ayaw nating galawin, no? Katulad ng muscle natin, pag in-exercise, lalakas. Yung utak natin, pag in-stimulate natin, lalakas. Yung ganyan rin ang ating pananampalataya, yung ating buhay espiritual, tinatawag ni St. Ignatius ng Loyola, spiritual exercises. May ini-exercise natin pati espiritu. At pag pinalakas natin to, malakas. Kaya pagdating ng mga bagyo, meron tayong panlaban. Hindi tayo susuko agad. Kaya napakahalaga ng pag-exercise. Pinalalakas natin. Ang isa pang paraan, paano tayo mapalakas ang ating pananampalataya, hindi natutulog ang Diyos na sinasabi lagi natin sa kumpisalan. Ang Diyos, kinakausap tayo 24 oras sa ating konsensya. 24 hours. Nandiyan ang tinig ng Diyos na sa atin. Ang tanong, pinakikinggan ba natin ang tinig ng Diyos sa ating konsensya o dinidedma natin? Ayaw natin pakinggan. Pag hindi natin pinakikinggan ng Diyos sa ating buhay, paano natin malalaman anong gagawin natin sa mga pagsusubok? Kasi lagi natin dinidedma. Kung tatakbo lang tayo sa Kanya, pag kailangan na, baka hindi natin marinig. Kasi nasanay na tayong dedmahin. Nasanay na tayo magbingi-bingihan sa tinig ng Diyos sa ating buhay. Palakasin natin yung tinig ng Diyos. Buhayin natin. Gawin natin, let us be sensitive to the voice of the Spirit in our lives sa ating konsensya. Sa ganitong klase pamamaraan, no? Anumang bagyo meron tayong panglaban. Muli, ito nangyayari. Pag tayo napapalapit sa Kanya, hindi inaalis ang problema. Imposibleng walang problema sa buhay. Hindi tayo buhay pag walang problema. Kasama sa buhay, kasama sa ating pang-araw-araw na gawain, ang mga problema. Hindi naalis. As a matter of fact, baka nasusubukan pa nga tayo. Hindi naalis, kundi sinasamahan lang niya tayo sa pagbuhat ng ating mga problema. Kaya nga ang tawag sa ating Panginoon, Emmanuel, which means God is with us. Pumasa atin ang Diyos. Ang ating patron, ang dakilang patron natin, si San Antonio de Padua, alaman natin, no? Hindi lang siya nasa barko, na-shipwreck. Isipin mo, shipwreck. Nagiba yung barko mo, di ba? At siya'y napadpad sa isang bayan sa Sicily, sa Italy, at doon siya natapon, ano? Pero nanalig siya. Hindi naman ang mga bagyo nangyayari sa atin, hindi naman nagpapahina, hindi naman, it will make us better, it will make us bitter or better. Papahinain ang ating kalooban, it will make us bitter or make us better persons.
pinalalakas tayo eh. Kaya sana ito'y mga pagkakataon para mas lalo tayong kumapit sa Kanya. Kasi wala na ibang tayong kakapitan. Palakasin natin to, i-exercise natin ang ating espiritu, makinig tayo sa ating konsensya, espiritu ng Diyos para sa atin, para meron tayong panlaban sa walang tigil na mga bagyo na darating sa ating buhay. Yung bagyo kung saan tayo umaasa sa Kanya, hindi sa ating sarili. Ang Diyos-Diyosan na nagpapanggap na Diyos sa ating buhay. Magpakumbaba tayo, humingi tayo ng tulong kay San Antonio ng Padua sa pagpalakas ng ating pananampalataya sa gitna ng maraming unos dahil ang Diyos ay sumasa atin.